Marahil ay nagtataka kayo kung bakit may mga taong parang hindi naman pagod at stress lang sa pagtatrabaho, pero tuloy-tuloy ang pag-angat ng kanilang buhay. Ang totoo, hindi lang ito swerte kundi resulta ng mga tamang sistema sa isipan at ugali na ginagawa nila araw-araw nang hindi nila namamalayan. Sa videong ito, hihimayin natin ang 10 sikretong aral kung papaano yumaman ng hindi sinasadya sa pamamagitan ng systems over goals. Napakahalaga na panoorin nyo ito hanggang sa huling bahagi dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakaimportanteng impormasyon at aral na magbubuklod sa lahat ng ating matututunan ngayong araw. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang Standardized Routine System. Ang unang aral na dapat nating matutunan mga ka-daily ay ang pagkakaroon ng isang standardized routine o yung nakasanayang daloy ng iyong buong araw mula paggising hanggang sa pagtulog. Maraming tao ang nauubos ang lakas at oras sa kakaisip kung ano ang uunahin nilang gawin o kung ano ang isusot nila kaya sa huli ay wala na silang energy para sa mga desisyon na talagang magpapayaman sa kanila. Ang isang matibay na sistema sa iyong routine ay parang autopilot mode kung saan hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong maging produktibo dahil kusa na itong ginagawa ng iyong katawan at isipan. Kapag standard ang iyong routine, ay nababawasan ang tinatawag nating decision fatigue o yung pagkapagod ng utak sa pagpili ng maliliit na bagay na wala namang malaking ambag sa iyong kinabukasan. Ang mga successful na tao ay hindi masipag bawat minuto, kundi masunurin lang sila sa system na ginawa nila para sa kanilang sarili para hindi sila maligaw ng landas kahit tinatamad sila. Sa ating kulturang Pilipino ay madalas tayong biktima ng kung ano ang maabutan o kung ano ang uso sa araw na iyon, kaya madalas ay nagiging reactive tayo sa halip na maging proactive sa ating mga gawain. Ang kailangan nating gawin mga ka-daily ay mag-set ng mga non-negotiable na aktibidad gaya ng saktong oras ng paggising at pag-aayos ng higaan para makuha mo agad ang unang panalo mo sa umaga. Kapag ang simula ng araw mo ay maayos at kontrolado mo ay susunod na rin ang maayos na daloy ng iyong trabaho o negosyo dahil ang utak mo ay nakaset na sa pagiging organized. Isipin mo na lang na ang bawat desisyon na hindi mo na kailangang gawin ay dagdag na talino at focus para sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng income at growth. Huwag mong hayaan na ang mood mo ang magdikta ng gagawin mo, kundi hayaan mo ang system mo ang magdala sa iyo sa dulo ng araw ng may accomplishment at hindi puro pagod lang. Isang mabisang teknik sa sistemang ito ay ang tinatawag nating batching tasks, kung saan pinagsasama-sama mo ang lahat ng magkakaparehong gawain sa isang particular na oras para hindi kalat ang isip mo. Halimbawa na lang kung kailangan mong mag-ayos ng mga resibo o mag-reply sa mga inquiries ng iyong online business, ay mas mabuting gawin ito sa isang upuan lang kaysa sa pakonti-konti na nakakaabala sa iba mo pang ginagawa. Ang sistema ng pag-aayos ng iyong paligid at schedule ay isang investment para sa iyong mental clarity dahil mas mabilis tayong makakaisip ng mga diskarte sa buhay kung hindi magulo ang ating kapaligiran. Maraming mga ka-daily ang hindi namamalayan na ang oras na nasasayang nila sa paghahanap ng gamit o pag-iisip ng susunod na gagawin ay sapat na sana para makabuo ng isang bagong side hustle. Ang yaman ay hindi lang tungkol sa perang pumapasok, kundi tungkol din ito sa oras na naisave mo dahil sa ganda ng iyong daily structure at discipline. Dapat din nating isama sa ating routine ang tamang oras para sa digital detox o yung pansamantalang paglayo sa ating mga cellphone at social media para hindi tayo laging nakadepende
sa validation ng ibang tao. Ang sistema ng pag-check ng messages sa saktong oras lang ay makakatulong para hindi ka ma-distract sa iyong deep work o yung mga gawaing nangangailangan ng matinding concentration. Kapag ang sistema mo ay fix na at alam mo na ang gagawin mo mula 8 in the morning hanggang 5 in the afternoon, ay mas magiging malaya ka na i-enjoy ang iyong gabi kasama ang pamilya nang walang halong guilt. Ang mga taong yumayaman nang hindi sinasadya ay yung mga taong master na ng kanilang sariling oras dahil alam nila na ang bawat second ay katumbas ng value na pwede nilang maibigay sa mundo. Hindi mo kailangang magmadali, kundi kailangan mo lang maging consistent sa bawat hakbang ng iyong routine hanggang sa maging natural na bahagi na ito ng iyong pagkatao at character. Sa huli mga ka-daily, ang pagkakaroon ng standardized routine ay tungkol sa pagrespeto sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap sa pamamagitan ng paggawa ng mga tamang aksyon araw-araw ng walang reklamo. Hindi mo kailangan ng isang grand plan o komplikadong strategy para maging successful, kundi kailangan mo lang ng isang simpleng system na madaling sundin at hindi ka bibigyan ng stress. Kapag ang sistema mo sa umaga at gabi ay matatag na, ay magugulat ka na lang na mas nagiging swerte ka sa mga oportunidad dahil handa ang isip mo na tanggapin ang mga ito. Ang kayamanan ay unti-unting nabubuo sa mga tahimik na sandali ng iyong routine kung saan pinipili mong gawin ang tama kaysa sa kung ano lang ang madali o masaya sa paningin ng iba. Kaya simulan mo nang ayusin ang iyong daloy ng araw at hayaan mong ang iyong sistema ang mag-angat sa iyo sa antas ng buhay na hindi mo akalaing mararating mo ng ganito kadali. Aral number 2. Ang Low Information Diet System. Ang pangalawang aral na kailangan nating isabuhay mga ka-daily ay ang pagkakaroon ng sistema sa kung ano lang ang pinapapasok nating impormasyon sa ating mga isipan o yung tinatawag nating low information diet. Sa panahon ngayon na babad tayo sa internet ay masyadong maraming ingay at balita na wala namang kinalaman sa ating pag-asenso kaya dapat ay matuto tayong mag-filter ng ating mga pinapanood at binabasa. Ang mga taong yumayaman ng hindi sinasadya ay hindi yung mga taong alam ang lahat ng latest na chismis sa showbiz o ang pinaka-viral na away sa social media, kundi yung mga taong pinipili lang ang kaalaman na makakatulong sa kanilang growth. Kapag masyadong marami tayong alam na hindi naman natin magagamit, ay nagkakaroon tayo ng mental clutter o kalat sa utak na pumipigil sa atin na makita ang mga tunay na oportunidad sa paligid natin. Ang kailangan mo ay hindi more information kundi the right information na magbibigay sa iyo ng linaw sa kung ano ang dapat mong gawin para mapabuti ang iyong kabuhayan. Isipin niyo mga ka-daily na ang ating utak ay parang isang warehouse na may limitadong espasyo kaya kung pupunuin mo ito ng mga walang kwentang bagay, ay wala nang matitirang space para sa mga ideas na pwedeng pagkakitaan. Ang sistema ng pag-unfollow sa mga toxic na tao o mga pages na nagbibigay lang sa iyo ng inggit at pressure ay isang malaking hakbang para mapanatili ang iyong focus sa sarili mong journey. Hindi mo kailangang malaman ang bawat galaw ng ibang tao, lalo na kung ang resulta lang nito ay ang pakiramdam na nahuhuli ka na sa buhay dahil ang bawat isa sa atin ay may sariling timeline. Ang low information diet ay tungkol sa pagiging selective ignorance o yung sinasadyang hindi pag-alam sa mga bagay na mag-aaksaya lang ng iyong oras at emosyon ng walang kapalit na value. Kapag nasanay ka na hindi ka laging updated sa lahat ng bagay, ay mas magkakaroon ka ng peace of mind at mas magiging matalas ang iyong pakiramdam sa mga bagay na talagang mahalaga sa iyong financial success. Sa ating mga Pilipino ay mahilig tayo sa usap-usapan at pakikialam sa buhay ng iba, pero ang sistemang ito ay dapat nating putulin kung gusto nating magbago ang ating takbo ng buhay. Sa halip na ubusin ang oras sa pag-scroll sa feed na puno ng reklamo at negativity, ay mas maigi na i-curate mo ang iyong digital environment para ang makikita mo lang ay mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at tamang mindset.
Ang sistema ng pagbabasa ng kahit 10 pages ng isang magandang libro o pakikinig sa mga educational podcasts habang nasa biyahe ay mas mainam kaysa sa pakikinig sa mga balitang paulit-ulit lang naman ang tema. Ang yaman ay nagsisimula sa kung paano mo pinoprotektahan ang iyong atensyon dahil ang atensyon mo ang pinakamahalagang currency sa modernong mundo na sinusubukan nating kontrolin. Kapag kontrolado mo ang iyong input, ay mas magiging dekalidad ang iyong output sa trabaho o negosyo dahil hindi pagod ang iyong isip sa mga impormasyong wala namang silbi sa dulo ng araw. Dapat din nating matutunan mga ka-daily na hindi lahat ng payo ay dapat nating pakinggan lalo na kung ang nagbibigay nito ay wala naman sa posisyon na gusto nating marating. Ang sistema ng pagkakaroon ng mental filter ay makakatulong para hindi ka madistract sa mga opinyon ng mga taong puro duda at takot lang ang alam ibahagi sa iyo. Ang mga taong yumayaman ng hindi sinasadya ay yung mga taong nakikinig lang sa mga experts at sa mga taong may resultang mapapatunayan kaya hindi sila naliligaw ng landas. Huwag kang matakot na magmukhang walang alam sa mata ng iba basta't alam mo sa sarili mo na ang focus mo ay nasa pag-improve ng iyong skills at character kaysa sa pagpapasikat sa social media. Ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa dami ng alam mong trivia, kundi sa kung paano mo ginagamit ang tamang impormasyon para makagawa ng mga desisyon na magpapabago sa iyong status quo at kinabukasan. Bilang panghuli sa aral na ito mga ka-daily, ay tandaan natin na ang katahimikan ng isip ay isang shortcut para sa mabilis na pag-iisip ng mga paraan kung paano palalaguin ang ating pera at resources. Kapag hindi ka laging distracted ay mas madali mong makikita ang mga gap sa market o ang mga simpleng solusyon sa mga problema sa trabaho na pwedeng maging susi sa iyong promotion o business growth. Ang low information diet ay isang lifestyle system na nagbibigay sa iyo ng kalayaan na mamuhay ng ayon sa iyong sariling terms nang hindi nadidiktahan ng kung ano ang sinasabi ng mundo. Ang yaman ay kusang dumarating sa mga taong marunong mag-focus sa iisang bagay, hanggang sa magtagumpay sila sa halip na tumalon sa bawat bagong uso na nakikita nila sa internet. Kaya simulan mo nang linisin ang iyong digital at mental space at hayaan mong ang tamang kaalaman lang ang bumuo sa iyong pagkatao para ang tagumpay ay maging natural na resulta na lang ng iyong pagiging disiplinado. Aral number 3, ang automatic iPhone system. Minsan kasi mga ka-daily, masyado tayong focus sa pagseset ng malalaking goals, gaya ng gusto ko magkaroon ng 1 million pesos bago matapos ang taon. Pero ang totoo ay nakaka-stress ang ganitong mindset kapag hindi natin nakikita ang mabilis na resulta. Ang sikreto ng mga taong yumayaman nang hindi nila sinasadya ay hindi dahil sa bilis ng takbo nila, kundi dahil sa ganda ng sistema na binuo nila sa kanilang finances. Sa halip na pilitin mong mag-ipon ng malaki sa isang bagsakan lang, ay mas maigi na iset mo ang iyong bank account o payroll sa isang automatic transfer system kung saan bawas na agad ang savings mo bago mo pa man mahawakan ang pera mo. Kapag hindi mo nakikita ang pera, ay hindi mo ito maiisip na gastusin. At dito nagsisimula ang tinatawag nating invisible wealth dahil nag-iipon ang pera mo nang hindi mo nararamdaman ang hirap ng pagtitipid araw-araw. Ang mahalaga rito ay ang consistency ng iyong system. Dahil kahit maliit na halaga lang iyan kung gagawin mong automatic sa loob ng 5 to 10 years, ay magugulat ka na lang sa laki ng naipon mo nang hindi mo kailangang mag-isip or mag-compute gabi-gabi. Sa ating mga Pilipino ay sanay tayo sa mentalidad na kung ano ang tira, ay iyon ang itatabi pero madalas ay wala talagang natitira dahil sa dami ng bayarin at tukso ng online shopping. Kaya dapat ay baliktarin natin ang formula na ito. Ang tamang sistema para sa ating mga ka-daily ay ang pagturing sa savings bilang isang priority bill na kailangang bayaran sa unang araw pa lang ng buwan para hindi ka na nagdedepende sa disiplina mo lang. Ang disiplina kasi ay napapagod at nauubos lalo na kapag marami tayong problema
Pero ang isang system gaya ng automatic deduction ay walang emosyon at tuloy-tuloy lang itong gagana para sa future mo. Isipin mo na lang na parang nagbabayad ka ng kuryente o internet, pero ang kaibahan ay sa sarili mong bulsa pumupunta ang pondo na ito at hindi sa ibang tao o kumpanya. Kapag nasanay ang utak mo na ang budget mo lang ay kung ano ang natira pagkatapos ng automatic savings, ay kusa ring mag-a-adjust ang lifestyle mo at hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong maging kuripot dahil ang system na ang gumagawa ng decision para sa iyo. Isa pang mahalagang bahagi ng sistemang ito ay ang paggamit ng mga modernong investment tools, gaya ng Pag-ibig MP2 o mga digital banks na may mataas na interest rate para ang pera mo ay hindi lang natutulog sa ilalim ng kama. Hindi mo kailangang maging expert sa stock market o sa crypto para lumago ang pera mo basta't meron kang sistema na nagpapasok ng kahit 500 o 1,000 pesos bawat sahod sa mga ganitong accounts. Ang kagandahan ng MP2 ay wala kang kailangang gawin, kundi hayaan lang ang compound interest na magtrabaho para sa iyo habang ikaw ay busy sa iyong trabaho o pamilya. Maraming ka-daily natin ang nagulat na lang pagkalipas ng 5 years dahil ang maliit na hulog nila noon ay lumaki na pala ng husto dahil sa dividends at interest na hindi nila namalayan. Ito ang tunay na kahulugan ng yumaman nang hindi sinasadya dahil ang focus mo ay nasa pagpapatakbo ng system at hindi sa pagbabantay ng bawat sentimo na minsan ay nagiging sanhi lang ng ating pag-aalala at pagkabigo. Kailangang maintindihan natin na ang pagbuo ng yaman ay parang pagtatanim ng puno kung saan hindi mo naman kailangang titigan ito bawat minuto para lang makita mo na lumalaki ito, kundi kailangan mo lang itong diligan ng regular. Sa financial system mo, ang pagdidilig ay ang regular na pagpasok ng pera sa iyong savings at investments nang walang palya kahit magkano pa ang halaga nito. Huwag mong maliitin ang power ng small habits dahil ang maliliit na aksyon na inuulit-ulit natin sa loob ng mahabang panahon ang siyang bumubuo ng ating tadhana at katayuan sa buhay. Ang mga taong walang goals pero may matibay na sistema sa isipan ay mas liyamado dahil hindi sila dumedepende sa motivation kundi sa routine na ginawa nilang bahagi na ng kanilang pagkatao. Kaya simulan mo nang i-automate ang iyong buhay financial para hindi mo na kailangang makipag-away sa sarili mo kung mag-iipon ka ba o hindi dahil ang system mo na ang bahala sa lahat ng iyan. Panghuli mga ka-daily ay tandaan natin na ang tunay na freedom ay nagmumula sa pagpapadali ng mga bagay-bagay sa ating buhay para magkaroon tayo ng oras sa mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ang automatic ipon system ay hindi lang para sa pagpapalago ng bank account kundi para sa iyong peace of mind dahil alam mo na meron kang safety net na nabubuo sa background ng iyong buhay. Kapag maayos ang iyong sistema ay hindi ka na matatakot sa mga emergency o biglaang gastusin dahil handa ang iyong pondo nang hindi mo ito pinag-isipan ng matagal. Ang kayamanan ay hindi aksidente kundi ito ay resulta ng mga tamang sistema na binuo mo noong mga panahon na akala mo ay wala lang ang iyong mga ginagawa. Kaya imbes na maghabol ka ng pera ay ayusin mo ang iyong daloy ng pera at makikita mo na lang na ang yaman na mismo ang kusang lalapit at mananatili sa iyo habang tumatagal ang panahon. Aral number 4. Ang Opportunity Magnet System. Ang pang-apat na aral na kailangan nating itanim sa ating isipan mga ka-daily ay ang pagbuo ng isang sistema kung saan ikaw mismo ang nagiging magnet ng mga oportunidad sa halip na ikaw ang laging naghahabol sa kanila. Sa mundo ng career at negosyo, ang pinakamabilis na paraan para yumaman ng hindi sinasadya ay ang paggawa ng higit sa inaasahan sa iyo o yung tinatawag nating over-delivery system sa bawat task na hawak mo. Kapag nasanay ang mga tao sa paligid mo na ang output mo ay laging dekalidad at higit sa standard, ang pangalan mo ang unang papasok sa isip nila kapag may malaking promotion or bagong business venture na kailangan ng leader.
Ang yaman ay hindi lang basta pera, kundi ito ay resulta ng value na ibinibigay mo sa ibang tao, kaya kung ang sistema mo ay nakatutok sa pagtulong at pag-solve ng problema, ang pera na mismo ang gagawa ng paraan para mahanap ka. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa swerte, dahil ang swerte ay dumarating sa mga taong handa ang skills at maganda ang reputation sa trabaho. Isipin niyo mga ka-daily na ang bawat maliit na trabaho na ginagawa niyo ngayon ay parang isang binhi na itinatanim niyo para sa inyong future reputation, kaya huwag kayong maging mediocre o pwede na yan mentality. Ang sistema ng pagiging reliable o yung taong laging maasahan at tumutupad sa usapan ay isang napakalakas na magnet para sa mga high-paying clients at investors. Maraming mga kababayan natin ang nagtataka kung bakit ang iba ay parang laging sinuswerte. Pero ang totoo ay meron silang sistema ng integrity na binuo sa loob ng maraming taon na nagbigay sa kanila ng tiwala ng publiko. Ang tiwala ay ang pinakamahalagang puhunan sa anumang negosyo. Kaya kung ang system mo ay protektahan ng iyong pangalan sa pamamagitan ng katapatan, hindi ka mauubusan ng paraan para kumita ng malaki. Ang pagkakataon ay hindi mo kailangang pilitin, kundi kailangan mo lang itong i-attract sa pamamagitan ng pagpapakita na ikaw ang pinakamagaling at pinakamaayos na partner na pwede nilang makuha. Dapat din nating matutunan ang tinatawag nating skill compounding system, kung saan hindi ka tumitigil sa pag-aaral ng mga bagong bagay na pwedeng i-combine sa kasalukuyan mong alam. Halimbawa, kung ikaw ay isang magaling na salesperson at dinagdagan mo ang iyong sistema ng kaalaman sa digital marketing, mas lalaki ang iyong value dahil kaya mo nang gawin ang dalawang bagay ng sabay. Ang mga taong yumayaman ng hindi sinasadya ay yung mga taong laging nagtatanong kung ano pa ang pwede nilang matutunan para mas maging kapaki-pakinabang sa kanilang kumpanya o komunidad. Hindi mo kailangang maging genius sa lahat ng bagay, kundi kailangan mo lang maging master ng isang niche at lagyan ito ng mga supporting skills na magpapaangat sa iyo sa competition. Ang pag-invest sa iyong sarili ang may pinakamataas na interest rate, kaya gawin mong sistema ang paglalaan ng oras para sa self-improvement araw-araw ng walang palya. Sa ating mga ka-daily na nasa corporate world o nasa small business, ang ugali na laging naghahanap ng solusyon sa halip na magreklamo sa problema ay isang bihirang katangian na hinahanap ng mga mayayaman. Ang sistema ng pagiging problem solver ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na kontrolin ang anumang sitwasyon at gawin itong isang profit-generating opportunity para sa iyong sarili. Kapag nakita ng boss mo o ng iyong mga customer na ikaw ang sagot sa kanilang mga sakit sa ulo, sila na mismo ang mag-aalok sa iyo ng mas mataas na bayad para lang manatili ka sa tabi nila. Ang yaman ay dumadaloy doon sa mga taong marunong mag-isip sa gitna ng pressure at hindi sumusuko sa unang hamon pa lang ng buhay. Huwag mong tignan ang hirap ng trabaho bilang parusa, kundi tignan mo ito bilang isang system test para malaman kung gaano ka nakahanda sa mas malaking responsibilidad at yaman na darating sa iyo. Bilang panghuli sa aral na ito mga ka-daily, tandaan natin na ang pagkakataon ay parang bus na dadaan at dadaan, pero kailangan mong nasa tamang station ka para makasakay ka ng maayos. Ang sistema ng pagbuo ng iyong personal brand at skills ang magsisilbing ticket mo para makarating sa destinasyon ng financial freedom nang hindi ka napapagod ng sobra. Ang tunay na yaman ay dumarating ng kusa sa mga taong hindi naghahanap ng shortcut, kundi sa mga taong nagtatrabaho ng may sistema at may malasakit sa kanilang ginagawa. Kapag naging magnet ka na ng oportunidad, hindi mo na kailangang mag-alala sa bukas, dahil alam mo sa sarili mo na ang halaga mo ay hindi matatawaran ng anumang kompetisyon sa labas. Kaya simulan mo nang ayusin ang iyong sistema ng pagtatrabaho at pag-aaral at hayaan mong ang iyong galing ang magsalita para sa iyo hanggang sa ang tagumpay ay kumatok na mismo sa iyong pintuan.
Aral number 5. Ang Anti-Utang Barrier System. Ang panglima at isa sa pinakaimportanteng aral para sa ating mga ka-daily ay ang pagbuo ng isang matibay na sistema para hindi ka mabutas ng utang o yung tinatawag nating anti-utang barrier. Ang pinakamabilis na paraan para yumaman ng hindi sinasadya ay hindi lang ang pagpapalaki ng kita, kundi ang pagsisiguro na walang tumatagas na pera sa iyong bulsa dahil sa mga interes ng utang. Maraming mga kababayan natin ang kumikita ng malaki pero nananatiling mahirap dahil ang sistema nila ay nakadepende sa pangungutang para lang maipakita na nakaangat na sila sa buhay. Ang tunay na yaman ay nabubuo kapag ang pera mo ay nananatili sa iyo at hindi napupunta sa bulsa ng mga bangko o ng mga lending companies na naniningil ng mataas na interes. Kapag mayroon kang sistema na humaharang sa tukso ng pangungutang para sa mga bagay na hindi naman kailangan, ay automatikong lumalago ang iyong net worth nang hindi mo pinaghihirapan ng sobra. Isang mabisang bahagi ng sistemang ito, mga ka-daily, ay ang pagpapatupad ng 24-hour wait rule bago ka mag-decide na bumili ng anumang bagay na lagpas sa iyong budget. Sa panahon ng online shopping kung saan isang click lang ay deliver na agad ang item, ay madali tayong mabiktima ng impulse buying na madalas ay nauuwi sa utang sa credit card o sa mga apps. Kapag pinatagal mo ng isang araw ang iyong desisyon, ay binibigyan mo ang iyong utak ng pagkakataon na mag-isip ng lohikal sa halip na emotional lang ang basehan ng iyong paggastos. Maraming beses na pagkalipas ng 24 hours, ay mararamdaman mo na hindi mo naman pala talaga kailangan ang item na iyon at mas masarap sa pakiramdam na nasa bank account mo pa rin ang pera mo. Ang yaman ay nabubuo sa bawat hindi na sinasabi mo sa mga luho na akala mo ay magpapasaya sa iyo pero magbibigay lang pala ng stress sa dulo ng buwan. Dapat din nating matutunan ang sistema ng pagkakaroon ng emergency fund buffer na magsisilbing protection mo kapag may mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay, gaya ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho. Ang utang ay madalas na nagsisimula sa mga emergency, kaya kung mayroon kang nakatabing pondo, ay hindi mo kailangang lumapit sa ibang tao o magbayad ng interes para lang masolusyonan ang problema. Ang sistema ng pagtatabi ng kahit maliit na porsyento ng iyong sahod hanggang sa makabuo ka ng 3 to 6 months worth ng iyong expenses ay ang pinakamagandang investment para sa iyong peace of mind. Kapag alam mong meron kang sandalan, ay mas magiging matapang ka na kumuha ng mga opportunities dahil hindi ka takot na magutom kung sakaling hindi agad maging successful ang iyong simula. Ang mga taong yumayaman ng hindi sinasadya ay yung mga taong laging handa sa anumang bagyo na darating dahil ang kanilang financial house ay nakatayo sa matibay na pundasyon. Isa pang hamon sa ating mga Pilipino ay ang sistema ng paghindi sa mga kamag-anak o kaibigan na gustong mangutang nang walang malinaw na plano kung paano magbabayad. Bilang mga ka-daily, kailangan nating intindihin na ang pagtulong ay hindi laging nangangahulugan ng pagpapautang, lalo na kung ang perang ipapahiram mo ay galing din sa iyong sariling emergency fund or savings. Ang sistema ng pagiging matatag sa iyong boundaries ay hindi pagiging madamot, kundi pagiging responsable sa iyong sariling kinabukasan at sa iyong pamilya. Mas mabuti nang magmukhang kuripot sa paningin ng iba kaysa naman ikaw ang mawalan ng pondo at ikaw ang mapilitang mangutang sa huli dahil sa sobrang bait mo. Ang yaman ay nangangailangan ng disiplina sa paghawak ng resources at kasama rito ang pagpili kung sino at saan mo dapat ilaan ang iyong pinaghirapang pera para hindi ito masayang sa wala. Sa huli mga ka-daily, ang pagkakaroon ng anti-utang barrier ay tungkol sa pagpili ng kalayaan kaysa sa pansamantalang saya ng pagkakaroon ng mga material na bagay na hindi mo pa kayang bayaran ng cash. Ang sistema ng paggamit ng credit cards bilang tool para sa points at rewards sa halip na gamitin ito bilang extension ng iyong sahod ay isang tanda ng financial maturity. Kapag ang sistema mo ay zero debt,
o kaya naman ay controlled debt lang para sa mga productive assets, ay mas mabilis ang iyong pag-akyat sa hagdan ng tagumpay. Ang kayamanan ay hindi aksidente, kundi ito ay resulta ng mga tamang desisyon na ginagawa mo araw-araw para protektahan ang iyong pinansyal na kalusugan. Kaya simulan mo nang putulin ang chain ng utang sa iyong buhay at hayaan mong ang iyong pera ang magtrabaho para sa iyo, sa halip na ikaw ang magtrabaho para pambayad lang sa interes ng ibang tao. Aral number 6, ang invest and forget strategy. Ang pang-anim na aral na kailangan nating isabuhay mga ka-daily ay ang pagbuo ng isang sistema sa pamumuhunan na hindi nangangailangan ng iyong emosyon o oras-oras na pagbabantay. Maraming tao ang natatakot mag-invest dahil akala nila ay kailangan nilang maging eksperto sa pagbasa ng mga graphs o laging nakatutok sa balita tungkol sa ekonomiya. Ang sikreto ng mga yumayaman ng hindi sinasadya ay ang pagpili sa mga investment vehicles na set and forget, gaya ng index funds, mutual funds, o ang ating paboritong Pag-ibig MP2. Sa sistemang ito, ang layunin mo ay magpasok lang ng pera ng regular at hayaan ang panahon at compound interest ang gumawa ng trabaho para sa iyo habang busy ka sa pagpapalago ng iyong career o negosyo. Ang yaman ay hindi nakukuha sa mabilisang tiyamba, kundi sa haba ng pasensya mo na hayaang lumago ang iyong pera nang hindi mo ito ginagalaw o iniisip ng madalas. Sa ating kulturang Pilipino, madali tayong maakit sa mga get-rich-quick schemes o yung mga negosyong nangangako ng dobleng kita sa loob ng isang buwan, pero madalas ay nauuwi lang ito sa scam. Ang tamang sistema para sa atin mga ka-daily ay ang pag-unawa na ang tunay na investment ay parang pagpapatubo ng kawayan, na sa simula ay parang walang nangyayari, pero sa loob ng ilang taon ay bigla na lang itong tataas ng husto. Kapag ang sistema mo ay invest and forget, tinatanggal mo ang panganib na magpanik ka kapag bumaba ang market o mag-withdraw ka dahil lang may nakita kang bagong model ng cellphone. Ang disiplina na hindi tignan ang iyong investment portfolio araw-araw ay isang paraan para mapanatili ang iyong mental health at maiwasan ang maling desisyon base sa takot. Ang kayamanan ay bunga ng iyong pagtitiwala sa proseso at sa kakayahan ng pera na manganak pa ng mas maraming pera habang ikaw ay natutulog. Dapat din nating matutunan ang sistema ng diversification o yung hindi paglalagay ng lahat ng itlog mo sa iisang basket para protektado ka sa anumang krisis. Ang isang matalinong ka-daily ay mayroong nakalaan sa safe investments para sa seguridad at mayroon ding kaunti sa aggressive investments para sa mas mataas na growth potential. Ang sistema ng paghahati-hati ng iyong pondo ay parang pagbuo ng isang matibay na kuta kung saan kahit may isang pader na bumagsak, ay nakatayo pa rin ang buong istruktura ng iyong kabuhayan. Hindi mo kailangang maging agresibo sa lahat ng pagkakataon, kundi kailangan mo lang maging balanse sa paghawak ng iyong resources para hindi ka ma-stress sa bawat paggalaw ng presyo sa merkado. Ang yaman ay dumarating sa mga taong marunong mag-antay at hindi nagmamadali na makuha ang bunga ng kanilang pinaghirapan bago pa man ito tuluyang mahinog. Isang mahalagang bahagi ng sistemang ito ay ang pag-automate ng iyong reinvestment o yung pagbabalik ng kinita mong dividends sa iyong capital para lalong lumaki ang base ng iyong investment. Maraming mga ka-daily ang nagkakamali na kapag kumita na ng kaunti ang kanilang investment, ay kukunin na agad ito para pambili ng luho sa halip na hayaan itong mag-compound. Ang sistema ng compounding ay ang tinuturing na eighth wonder of the world dahil ito ang dahilan kung bakit ang maliit na halaga ay nagiging milyon pagkalipas ng mahabang panahon. Kapag ang sistema mo ay nakaset na hindi mo kukunin ang kita hanggang hindi mo pa nararating ang iyong retirement age o ang iyong ultimate financial freedom, doon ka magsisimulang makakita ng magic sa iyong pera.
Ang pagiging mayaman ng hindi sinasadya ay madalas na resulta ng hindi pagpansin sa iyong lumalagong pondo hanggang sa isang araw ay magulat ka na lang na sapat na pala ito para hindi ka na magtrabaho habang buhay. Panghuli mga ka-daily, tandaan natin na ang pinakamagandang investment ay yung nagbibigay sa iyo ng mahimbing na tulog sa gabi at hindi yung laging nagpapakaba sa iyo. Ang Invest and Forget system ay disenyo para sa mga taong gustong magkaroon ng payapang buhay habang sinisiguro ang kinabukasan ng kanilang pamilya nang walang kahirap-hirap. Huwag kang makinig sa mga taong nagsasabing kailangan mong maging day trader o laging aktibo sa market para yumaman dahil ang totoo ay mas marami ang natatalo sa ganoong paraan kaysa sa nananalo. Ang tunay na yaman ay nabubuo sa katahimikan at sa paulit-ulit na paggawa ng tamang desisyon sa loob ng 20 to 30 years na hindi mo man lang namamalayan. Kaya simulan mo nang mag-invest sa mga subok na institusyon at hayaan mong ang sistema ang magdala sa iyo sa rurok ng tagumpay habang ikaw ay nag-e-enjoy sa iyong buhay kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Aral number 7, ang Health is Wealth Protocol. Ang pangpito na aral na kailangan nating gawing sistema mga ka-daily ay ang pag-aalaga sa ating katawan bilang ating pinakamahalagang asset sa pagbuo ng yaman. Maraming tao ang nakatutok lang sa pagtatrabaho ng 18 hours a day, pero nakakalimutan nila na kung magkakasakit sila, ay lahat ng kinita nila ay mapupunta lang sa pambayad sa ospital at gamot. Ang tunay na yumayaman ng hindi sinasadya ay yung mga taong mayroong preventive maintenance system kung saan ang pagkain ng masustansya at sapat na pahinga ay itinuturing na investment at hindi gastos. Kapag ang katawan mo ay malakas, at ang isip mo ay alerto, mas marami kang magagawang trabaho at mas matalas ang iyong pakiramdam sa mga business opportunities na dumarating sa iyo. Ang yaman ay walang silbi kung hindi mo ito ma-enjoy dahil nakahiga ka lang sa kama o laging may sakit, kaya dapat ay unahin ang kalusugan sa iyong daily priority list. Sa ating kulturang Pilipino ay madalas nating ipinagmamalaki ang pagiging sobsob sa trabaho kahit puyat at gutom na, pero ang sistemang ito ay mapanganib sa long-term na aspeto ng ating buhay. Ang kailangan nating gawin, mga ka-daily, ay mag-set ng boundaries sa ating oras ng trabaho para bigyan ng pagkakataon ang ating muscles at utak na mag-recover mula sa stress ng maghapon. Ang sistema ng pagkakaroon ng saktong 7 hanggang 8 oras na tulog ay hindi pagiging tamad, kundi ito ay paghahanda para sa mas produktibong bukas na may mas mataas na energy level. Isipin mo na lang na ang iyong katawan ay parang isang mamahaling sasakyan na kailangan ng regular na tune-up at tamang gasolina para hindi ito tumirik sa gitna ng biyahe patungo sa iyong pangarap. Kapag maayos ang iyong pakiramdam, ay mas magiging positibo rin ang iyong outlook sa buhay at mas madali mong mahaharap ang anumang hamon na ibabato sa iyo ng tadhana. Isang mabisang bahagi ng protocol na ito ay ang sistema ng pag-inom ng maraming tubig at pagkakaroon ng simpleng movement o ehersisyo araw-araw kahit 30 minutes lang. Hindi mo kailangang mag-gym ng mahal, kundi kailangan mo lang na maging active gaya ng paglalakad o pag-akyat sa hagdan para manatiling maayos ang daloy ng iyong dugo at oxygen sa utak. Ang mga taong yumayaman ng hindi sinasadya ay yung mga taong alam na ang mental clarity ay nagmumula sa physical fitness, kaya hindi nila pinapabayaan ang kanilang pangangatawan. Kapag regular kang nag-e-ehersisyo ay mas tumataas ang iyong focus at nababawasan ang iyong stress, na madalas ay dahilan ng maling desisyon sa pera o sa negosyo. Ang yaman ay kusa ring dumarating sa mga taong may mataas na stamina dahil kaya nilang ituloy ang laban kahit ang iba ay sumusuko na dahil sa pagod at panghihina ng katawan. Dapat din nating isama sa ating sistema ang regular na medical check-up at dental care para maagapan ang anumang maliit na problema
bago pa ito lumala at maging malaking gastusin. Ang sistema ng pagiging proactive sa health ay mas nakakatipid kaysa sa pagiging reactive kung saan huli na ang lahat at kailangan na ng operasyon o mahal na maintenance na gamot. Maraming mga ka-daily ang nag-aalinlangan na gumastos para sa kanilang check-up pero hindi nila alam na ito ang pinakamura na insurance para sa kanilang future income. Kapag alam mong healthy ka ay mas magkakaroon ka ng kumpiyansa na mag-invest at magpatakbo ng negosyo dahil wala kang inaalalang sakit na pwedeng pumigil sa iyong pag-asenso. Ang kayamanan ay nabubuo sa bawat araw na pinipili mong uminom ng bitamina at kumain ng gulay kaysa sa mga pagkaing magbibigay lang sa iyo ng panandaliang sarap pero pangmatagalang perwisyo. Panghuli mga ka-daily, tandaan natin na ang work-life harmony ay ang tunay na sukatan ng tagumpay at hindi lang ang dami ng zero sa iyong bank account. Ang sistema ng paglalaan ng oras para sa pamilya at sa iyong spiritual health ay nagbibigay ng inspirasyon para lalo mong pagbutihin ang iyong paghahanap buhay ng may tamang dahilan. Ang mga taong balanse ang buhay ay mas masaya at mas tumatagal sa kanilang career dahil hindi sila madaling ma-burnout o mawalan ng gana sa buhay. Ang yaman ay isang tool lamang para mapaganda ang ating buhay, kaya huwag nating isakripisyo ang ating kalusugan para lang makuha ang tool na ito. Kaya simulan mo nang ayusin ang iyong lifestyle system at alagaan ang iyong katawan para kapag dumating na ang malaking yaman, ay handa ka at malakas ka para i-enjoy ito kasama ang mga taong mahal mo sa buhay. Aral number 8, ang Minimalist Environment System. Ang pangwalo na aral na kailangan nating gawing sistema mga ka-daily ay ang pag-aayos ng ating paligid o ang pagbuo ng isang minimalist environment system. Maraming hindi nakakaalam na ang gulo sa iyong lamesa o sa iyong bahay ay direktang nakakaapekto sa gulo ng iyong pag-iisip at sa kakayahan mong gumawa ng tamang desisyon sa pera. Ang mga taong yumayaman ng hindi sinasadya ay madalas na may sistema ng decluttering kung saan tinatanggal nila ang mga gamit na hindi na kailangan para lumuwag ang kanilang space at mental capacity. Kapag malinis at organisado ang iyong kapaligiran, mas mabilis kang makaka-focus sa iyong trabaho at hindi ka madaling ma-distract sa mga bagay na kumukuha lang ng iyong atensyon ng walang kapalit. Ang yaman ay mas madaling dumadaloy sa isang taong malinaw ang isipan at alam kung nasaan ang bawat tool na kailangan niya para magtagumpay sa kanyang araw-araw na gawain. Sa ating kulturang Pilipino ay mahilig tayong mag-imbak ng mga gamit dahil sa sayang naman mentality o yung pag-aakalang magagamit pa natin ito balang araw kahit alikabok na lang ang naiipon nito. Ang kailangan nating gawin mga ka-daily ay mag-set ng isang system kung saan bawat gamit na binibili natin ay dapat may malinaw na silbi o nagbibigay ng tunay na value sa ating buhay. Ang sistema ng pagpili sa quality over quantity ay makakatipid sa iyo sa long run dahil hindi mo kailangang bumili ng paulit-ulit ng mga murang gamit na madali namang masira. Isipin mo na lang na ang bawat square inch ng iyong bahay ay may bayad, kaya kung pupunuin mo ito ng basura, ay para ka na ring nagbabayad ng renta para sa mga gamit na wala namang pakinabang sa iyo. Kapag nasanay ka na kakaunti lang ang iyong gamit pero lahat ay dekalidad, mas mararamdaman mo ang gaan ng buhay at mas madali mong mapapansin ang mga opportunities na dumarating sa iyo. Isang mabisang bahagi ng sistemang ito ay ang pagkakaroon ng isang organized workspace, kung saan bago ka matulog sa gabi ay nakaset up na ang lahat para sa susunod na araw. Ang sistema ng Reset to Zero ay makakatulong para paggising mo sa umaga ay hindi ka na mapapagod sa pagliligpit, kundi diretso ka na agad sa pagiging produktibo. Ang mga taong yumayaman ng hindi sinasadya ay yung mga taong marunong mag-optimize ng kanilang paligid para suportahan ang kanilang mga habits at hindi ito maging hadlang sa kanilang pag-asenso. Kapag ang sistema mo ay laging maayos, mas mataas ang iyong self-esteem
at mas nagmumukha kang profesional sa harap ng iyong mga kliyente o business partners. Ang yaman ay nagsisimula sa maliit na disiplina ng pagbabalik ng gamit sa tamang lalagyan, dahil ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na espasyo ay siya ring mapagkakatiwalaan sa malalaking kayamanan. Dapat din nating isama sa ating sistema ang digital organization, kung saan nililinis natin ang ating mga emails, files, at apps sa cellphone na hindi naman natin ginagamit. Ang sistema ng pag-delete ng mga junk files at pag-unsubscribe sa mga newsletters na nag-aalok lang ng gastos ay isang paraan para maprotektahan ang iyong focus at bulsa. Maraming mga ka-daily ang nauubos ang oras sa paghahanap ng isang file o dokumento dahil sobrang gulo ng kanilang computer o cellphone, kaya nawawalan sila ng momentum sa trabaho. Ang pagiging minimalist sa digital world ay kasing halaga ng pagiging minimalist sa physical world dahil dito na tayo madalas nagtatrabaho at nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kapag mabilis mong nahahanap ang kailangan mo, mas mabilis kang makakatapos ng trabaho at mas marami kang oras para mag-isip ng mga paraan kung paano papalalaguin ang iyong kinikita. Panghuli mga ka-daily, tandaan natin na ang tunay na luxury ay hindi ang pagkakaroon ng maraming gamit, kundi ang pagkakaroon ng sapat na space para makahinga at makapag-isip ng malalim. Ang minimalist environment system ay nagtuturo sa atin na maging kontento sa kung ano ang mahalaga at huwag magpadala sa pressure ng consumerism na nagtutulak sa atin na bumili ng bumili. Kapag ang sistema mo ay simple, mas madali mong makikita ang iyong financial progress dahil hindi ka busy sa pag-upgrade ng mga gamit na hindi naman kailangan. Ang kayamanan ay dumarating sa mga taong marunong magpahalaga sa space at peace of mind kaysa sa mga material na bagay na pansamantala lang ang sayang ibinibigay. Kaya simulan mo nang magbawas ng kalat sa iyong buhay at hayaan mong ang kalinawan ng iyong paligid ang maging pundasyon ng iyong mabilis na pagyaman at tagumpay. Aral number 9, ang networking without trying system. Ang pangsyam na aral na kailangan nating gawing sistema, mga ka-daily, ay ang pagbuo ng mga koneksyon sa ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga o yung tinatawag nating networking without trying. Maraming tao ang natatakot sa salitang networking dahil akala nila ay kailangan mong mamilit ng tao o maging sobrang madaldal para lang magkaroon ng kakilala na makakatulong sa iyo. Ang tunay na sistema ng mga yumayaman ng hindi sinasadya ay ang laging pagtatanong kung paano sila makakatulong sa problema ng iba bago sila humingi ng anumang pabor. Kapag ang sistema mo ay laging value first, kusang lalapit sa iyo ang mga tamang tao, investors, at partners dahil nakikita nila na ikaw ay isang asset at hindi pabigat sa kanilang circle. Ang yaman ay madalas na dumadaloy sa pamamagitan ng mga relasyon, kaya kung maayos ang pakikitungo mo sa lahat, mas maraming pintuan ang bubukas para sa iyong mga pangarap. Sa ating kulturang Pilipino ay napakahalaga ng pakikisama, pero dapat ay gawin nating mas malalim at mas tapat ang ating sistema ng pakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa. Ang kailangan nating gawin, mga ka-daily, ay mag-set ng isang habit na makinig ng mabuti sa sinasabi ng iba para maintindihan natin kung ano ang kanilang mga pangangailangan at mitiin sa buhay. Ang sistema ng pagiging active listener ay isang bihirang katangian na magpapatingkad sa iyong personalidad sa gitna ng maraming tao na puro sarili lang ang gustong pag-usapan. Kapag naramdaman ng isang tao na mahalaga ang kanyang sinasabi sa iyo, mas magtitiwala siya na makipagnegosyo o magrekomenda sa iyo sa iba pang malalaking oportunidad. Ang yaman ay nabubuo sa bawat kamay na kinakamayan mo ng may katapatan at sa bawat tulong na ibinibigay mo nang walang hinihintay na kapalit sa unang pagkakataon. Isang mabisang bahagi ng sistemang ito ay ang pagbabahagi ng iyong kaalaman o skills ng libre sa mga taong nagsisimula pa lang sa kanilang career o negosyo. Ang sistema ng generosity o pagiging bukas palad sa impormasyon ay babalik sa iyo sa paraan na hindi mo inaasahan
gaya ng mga referrals o kaya naman ay pagkilala sa iyo bilang isang expert sa iyong larangan. Ang mga taong yumayaman ng hindi sinasadya ay yung mga taong naniniwala na ang mundo ay sapat para sa lahat, kaya hindi sila natatakot na malamangan sila ng iba. Kapag ang sistema mo ay tulungan ng ibang tao na magtagumpay, ikaw mismo ay hihilahin din nila pataas kapag narating na nila ang kanilang sariling tagumpay sa buhay. Ang social capital o ang dami ng taong naniniwala sa iyong kakayahan ay mas mahalaga pa sa cash sa bangko dahil ito ang sandigan mo sa panahon ng krisis o expansion. Dapat din nating isama sa ating sistema ang pakikilahok sa mga komunidad o grupo na may parehong positibong mindset at layunin sa buhay gaya ng iyong ginagawa rito sa ating channel. Ang sistema ng pagsama sa mga tamang tao ay makakatulong para laging mataas ang iyong motivation at hindi ka madaling madala ng mga negatibong impluensya sa labas. Maraming mga ka-daily ang nakahanap ng kanilang mga business partners o mentor sa pamamagitan lang ng pag-comment o pakikipag-usap sa mga online groups na may kinalaman sa self-improvement at investment. Ang pagiging bahagi ng isang supportive na environment ay magpapabilis ng iyong learning curve dahil matututo ka sa mga pagkakamali at tagumpay ng ibang tao nang hindi mo na kailangang dumaan sa parehong hirap. Ang yaman ay nakakahawa, kaya piliin mong makisalamuha sa mga taong ang usapan ay tungkol sa mga solusyon at hindi tungkol sa mga reklamo o chismis ng ibang tao. Panghuli mga ka-daily, tandaan natin na ang tunay na networking ay tungkol sa pagbuo ng tunay na pagkakaibigan at hindi lang tungkol sa pagpapalitan ng business cards o contact numbers. Ang networking without trying system ay nagtuturo sa atin na maging mabuting tao muna bago maging mabuting negosyante dahil ang character ang pinakamalakas na magnet para sa long-term success. Kapag ang sistema mo ay mag-iwan ng magandang impression sa bawat taong makakausap mo, magugulat ka na lang na marami nang nagtatanggol at nagpo-promote sa iyo kahit wala ka sa paligid nila. Ang kayamanan ay bunga ng tiwala na naipon mo sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng iyong integridad at malasakit sa kapwa Pilipino. Kaya simulan mo ng maging blessing sa iba at hayaan mong ang iyong mabuting gawa ang magdala sa iyo sa mga oportunidad na magpapayaman sa iyo nang hindi mo namamalayan. Aral number 10. Ang God-centered gratitude system. Ang pang-10 aral na siyang pinakaimportante sa lahat para sa ating mga ka-daily ay ang pagbuo ng isang sistema ng pasasalamat at pagkilala sa isang mas mataas na kapangyarihan o ang tinatawag nating God-centered gratitude. Maraming tao ang nakakalimot na ang lahat ng talino, lakas, at pagkakataon na mayroon tayo ay hiram lang at galing sa itaas, kaya dapat ay marunong tayong magbalik ng papuri at pasasalamat. Ang tunay na yumayaman ng hindi sinasadya ay yung mga taong may sistema ng pagpapakumbaba, kung saan hindi nila inaangkin ang lahat ng tagumpay, kundi itinuturing nila ang sarili nila bilang mga katiwala lamang ng biyaya. Kapag ang puso mo ay puno ng pasasalamat sa halip na reklamo, mas nagiging bukas ang iyong isipan na makita ang mga blessings na dumarating sa iyo araw-araw kahit gaano pa ito kaliit. Ang yaman na may kalakip na kapayapaan ng loob ay ang tunay na kayamanan na hindi kayang tapatan ng anumang material na bagay sa mundong ito. Sa ating kulturang Pilipino ay likas sa atin ang pagiging madasalin at mampalataya, pero dapat ay gawin nating buhay na sistema ang ating paniniwala sa bawat galaw natin sa ating hanapbuhay. Ang kailangan nating gawin, mga ka-daily, ay mag-set ng isang morning gratitude routine kung saan bago tayo humawak ng cellphone o mag-isip ng problema, ay maglilista muna tayo ng 3 things na ipinagpapasalamat natin. Ang sistema ng pag-focus sa kung ano ang meron ka sa halip na kung ano ang wala sa iyo ay nagbabago ng iyong vibration at nag-a-attract ng mas marami pang dahilan para maging masaya. Isipin mo na lang na ang isang masayang tao ay mas madaling pagkatiwalaan ng mga tao at masarap kasama sa trabaho, kaya mas mabilis ding dumarating ang mga promotion at benta.
Kapag nasanay ka na laging magpasalamat, hindi ka na madaling ma-stress sa mga aberya dahil alam mo na may mas malaking plano ang Diyos para sa iyong ikabubuti sa dulo ng lahat. Isang mabisang bahagi ng sistemang ito ay ang tithing system o ang paglalaan ng 10% o kahit anong bahagi ng iyong kita para itulong sa simbahan o sa mga nangangailangan. Ang sistema ng pagbibigay ay isang declaration sa universe na ikaw ay sapat at mayroon kang kakayahan na tumulong kaya lalong dadaloy ang biyaya sa iyong mga kamay. Ang mga taong yumayaman nang hindi sinasadya ay yung mga taong hindi madamot dahil alam nila na ang pagbibigay ay isang paraan para mas lumawak pa ang kanilang kapasidad na tumanggap ng mas malalaking pagpapala. Kapag ang focus mo ay maging channel ng pagpapala para sa ibang tao, hinding-hindi ka mauubusan dahil ang source ng lahat ng yaman ay hindi natutulog at laging nakatingin sa iyong mabuting hangarin. Ang yaman ay mas tumatagal sa mga taong marunong magbahagi dahil ang perang ginamit sa tama ay laging bumabalik ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Dapat din nating isama sa ating sistema ang pagtitiwala sa proseso o yung trust the process mindset lalo na sa mga panahong parang walang nangyayari sa ating pagsisikap. Ang sistema ng paggawa ng iyong best at pag-ubaya sa Diyos ng resulta ay mag-aalis sa iyo ng sobrang kaba at anxiety tungkol sa iyong kinabukasan. Maraming mga ka-daily ang masyadong pinapahirapan ang sarili sa pag-aalala pero ang totoo ay kailangan mo lang gawin ang iyong part at hayaan ang langit na gumawa ng paraan para sa mga bagay na hindi mo na kontrolado. Ang pagiging relax sa gitna ng hirap ay isang tanda ng matinding pananampalataya na nagbibigay sa iyo ng lakas para ituloy ang iyong laban hanggang sa dulo. Ang kayamanan ay dumarating sa mga taong may disiplina sa lupa at may koneksyon sa itaas dahil ito ang perpektong balanse para sa isang matagumpay at makabuluhang buhay bilang isang Pilipino. Panghuli mga ka-daily, tandaan natin na ang ating legacy o ang alaala na iiwan natin sa mundo ang tunay na sukatan kung tayo ay naging mayaman sa paningin ng ating Creator. Ang God-centered gratitude system ay nagpapaalala sa atin na ang pera ay tool lang para makatulong at makapagbigay ng dangal sa ating pamilya at sa ating bansa. Huwag mong hayaan na ang paghahabol sa yaman ay maging dahilan ng paglayo mo sa iyong pananampalataya, kundi gamitin mo ang bawat pag-asenso mo para lalo pang makapaglingkod at makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Ang tunay na yaman ay yung nadadala mo hanggang sa iyong pagtanda at naipapasa mo sa iyong mga anak bilang isang magandang halimbawa ng pagkatao. Kaya simulan mo ng magpasalamat sa bawat hininga at bawat pagkakataon at hayaan mong ang biyaya ng Diyos ang magpayaman sa iyo sa paraang higit pa sa iyong inaasahan at pinapangarap. Bilang pagtatapos mga ka-daily, tandaan natin na ang tunay na yaman ay hindi isang karera na kailangang takbuhin ng may sobrang pagmamadali at puyat. Ang pagyaman ng hindi sinasadya ay bunga ng iyong pagtitiwala sa mga tamang sistema na binuo mo sa iyong isipan, sa iyong ugali, at sa mga maliliit na gawaing pinipili mong gawin araw-araw ng may disiplina. Mula sa pag-automate ng iyong ipon hanggang sa pagpapanatili ng isang malinis at payapang kaisipan. Ang bawat hakbang ay nagsisilbing pundasyon ng iyong magandang kinabukasan. Huwag kang mawalan ng pag-asa kung sa tingin mo ay mabagal ang iyong pag-asenso dahil ang mga punong may malalalim na ugat ang siyang pinakamatatag sa gitna ng anumang bagyo. Panatilihin ang iyong pananampalataya at ang pagiging mabuting tao sa iyong kapwa Pilipino. Dahil ang yaman na galing sa malinis na paraan ay ang yaman na magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Kaya mga ka-daily, simulan mo nang ayusin ang iyong sistema ngayon at hayaan mong ang tagumpay ang kusang humabol sa iyo.
Maraming salamat sa pagtatapos ng videong ito at hanggang sa muli nating pagkikita rito sa The Filipino Daily. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.